Okay. Okay guys, so pagkatapos natin i-harvest ang mga bunga ng malunggay, lalagay rin natin ito para bumaba siya kasi tumaas na siya, mahirap pa kunin ang mga dahon ng malunggay. Ganun din ang pag-harvest, so kailangan natin putulin at itanim yung mga pinagtutulan natin, no? Finally, we have cut it. At itatanim natin muli ito guys. Yung original na puno ng ating malunggay. Ito yung isang species or breed ng malunggay na mahaba guys. Yung native, shorter lamang ang bunga pero ito mahaba. Okay. So guys, so ito na yung ating na-harvest na bunga ng malunggay, no? Dami. So kumpara sa native na malunggay, ito yung isang species na mahahaba ang bunga. Yan. Haba niya, it's almost 2 feet ito, 2 feet. Okay. So hiniwalay ko guys itong mga bunga na dry, yung hindi na pwedeng ulamin at yung pwedeng ulamin. So paano ba natin malalaman kung pwedeng ulamin? So simple lang, buksan natin ito. Yan. Kita natin to guys. Yan. So ito yung pwedeng ulamin. Yan. Puti pa ang kanyang seeds. Yan. Pantalang itong matigas na, hindi na pwedeng ulamin. Yan. Tingnan nyo yung seeds niya, nag-yellow na, no? Nag-yellow na siya. Yan. Hindi na pwede ito guys. So itatapon na natin ito kasi matigas na, no? Matigas na. Okay? And then ito naman yung brown o yung dry na. So kinuha natin yung seeds. Ito yung seeds.
itatanim natin muli ito guys para maging puno ng malunggay yan. Okay? And of course, ang malunggay guys ay low maintenance crop o vegetable dahil hindi mo kailangan itong supplyan ng abono o ng spray. So pag naitanim mo ito ay diligan mo lang ng konti hanggang sa mag-sprout ang kanyang panibagong stem, and then ayan mo na siya, tutubo na siya, lalaki na siya. May dalawang proseso guys ng pagtatanim ng malunggay. Ito yung tinatawag na vegetative propagation sa pamamagitan ng kanyang sanga o stem. So yung pinutol natin kanina, okay, yun ang itatanim po ulit. And then the second way is through seedlings or through seeds. Ito, so sa pamamagitan ng kanyang buto, okay, pwede nating itanim muli ito. Okay. Dalawang proseso guys o dalawang method ng pagtatanim ng malunggay. Pwede yung sanga o yung buto niya. Okay, guys? So ang malunggay ay isa sa mga wonder vegetable ng Pilipinas at sa buong mundo. Napaka-rich ito guys ng antioxidant, vitamins and minerals, lalo na yung kanyang dahon, green leafy vegetable. So it contains a lot of antioxidants, vitamins and minerals. So this is for now guys. So I hope you like my video for today. So thank you for tuning in, and if you are new to my channel, please don't forget to click that notification bell, subscribe all, share guys, share. Okay, so pwede na natin lutuin ito later on. Nakikita niyo yung lulutuin natin. Ulamin na rin natin ito guys. Pwede itong isahog sa ribs ng baboy o pwede rin yung pakbet na bunga ng malunggay. So maraming paraan guys ang magluluto ito. Okay. So lutong Pinoy talaga, lutong Pinoy. Okay. Bye for now guys. Bye. Okay guys, so ito naman yung hinarvest pa natin na dahon ng malunggay. Kasi yung mga dahon ng malunggay kapag tumagal, tumitigas ito. Pero ito yung young ones, no? So kinuha rin natin para ilagay din natin mamaya sa dinding, no? So alam nyo guys, ang dahon ng malunggay ay well known na rin na ginagamit ngayon. Ginagawang tea, okay? Nilalagay din sa paggawa ng tinapay, kagaya ng pandesal, malunggay flavor. So ang dami na guys, ang dami na ang product. So may mga capsule na rin or mga vitamins in capsule. So nilalagyan na rin ng malunggay o malunggay na rin, no? So napakarami ang pinanggagamitan ng malunggay ngayon guys. So sa panahon ng pandemic guys, kailangan tayong maging madiskarte.